Naglabas ang Taste Atlas ng listahan ng 100 of the best street food in Southeast Asia at siyamdan ay Pinoy street food. Ang Taste Atlas ay isang food encyclopedia, isang world atlas of traditional dishes, local ingredients, and authentic restaurants. In short, mapagkakatiwalaan ang mga rankings nito. Kaya naman ako'y napaibig at naghanap ng siyam na ito. Kaya nood ka lang para magkaalaman kung kasama ba ang iyong paborito. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Basta may ihaw-ihaw ay pinagkakaguluhan. Kita nyo, daming tao. At taray na ang source ng usok na nakikita at nakaamoy natin 100 yards away. Sadya naman nakakapaibigay pag nakakakita ng garni. And isaw, may rightful place yan sa best street food in the Philippines and Southeast Asia. Sorry, 5 ring maliliit, tapos 10 daw yung mahaba. Kuha na tayo ng 3, yung mahaba agad. Kaya naman sobrang sikat din ng isaw as a street food. Talaga namang mapaulam, mapamerienda ay panalong-panalo yan. Tapos isaw, basta malinis, tapos masarap ang sausawan ay panalo yan. Yung mga tusok-tusok in general, it shows the resourcefulness of Filipinos na yung mga itinatapon laang na parte ng manok saka ng baboy sa ibang bansa, dini ay nagawang street food at ulam. At hindi yan basta-basta street food at ulam. One of the best street food in Southeast Asia. Pinatoasted ko yung sa akin. Gusto ko sa isaw ko, yung medyo toasted. Yun na yun. Malapit na. Salamat po. Ari na ang isaw. Glorious isaw. Yung sausawan, I would have loved more onion, pero mukha namang napakalasa niyan. Nicely cooked. May mga charred parts. Yan. Try na natin to. Yan, nababad na sa suka. Nice color. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Nice. May konting tamis yung timpla niya, pero nandun pa rin yung adobo flavor. Malinis sa panlasa, walang dumi. Ang sarap with the suka. A little chewy, pero dahil pinatoasted ko, may mga crunchy parts. Sa mga ihaw-ihaw, hindi isaw yung paborito. Paborito ko, tenga, bulaklak. Gusto ko yung may mga ganun, may mga cartilage. Pero itong isaw kasi, chicken isaw, ay ano talaga. Kumbaga ito na yung pinaka-iconic na ihaw-ihaw eh. Yung isaw talaga yung chicken isaw. Pero meron din pork isaw. Mas gusto ko yun actually sa chicken isaw. Pero pag umu-order ako, maramihan lagi. Lagi pa rin may chicken isaw. Kari talagang isaw. Kung hindi mo bibilangin, nakasampu ka na, hindi mo ba alam, ang hirap tigilan. Pero titigilan na natin sa second stick dahil may iba pa tayong kakainin. See you sa next one. Isa sa mga paborito kong food trip spots dini sa Batangas. Sa dini may pinupuntahan ako. Are, oko yung binibili ko dini. Pero dahil wala yan sa listahan, pero ang Shanghai ay nariyan, eh dini tayo sa Shanghai. Ang isang Shanghai ay 6. Bili tayo ng 2. Ayan, akalain mong isa sa pinaka-paborito na handa ng mga Pilipino kapag may mga birthday yan, baysanan, saka syempre yung mga normal na kainan natin sa bahay. Paborito natin itong lumpiang Shanghai. I consider na street food din. Dini kaya di tayo pumunta sa Malbar. Alam ko meron ditong Shanghai. At mukhang sa Pilipinas ay marami sadyang napapaibig sa Shanghai as street food. So nilagyan lang natin ng chili sauce. Yan talaga yung usual sauce ng Shanghai kahit pag nasa bahay. Pwede ring ketchup, pwede ring mayo ketchup, dini, chili sauce. First bite. Thank you, Lord. Marami naman laman yung Shanghai nila. Not bad for 6 pesos. Pero ito, pag uuwi ka, daan ka dito, bili ka ng 4 na piraso, 24 pesos. Tapos magbahaw ka na lang sa inyo, di ka may ulam ka na. Saka it makes sense sa street food kasi lagay mo lang sa ganyan, sa plastic cup. Very handy. Kahit naglalakad-lakad ka in search of other street food, pwede to. At yung Shanghai, pag maganda yung pagkakaluto, kahit garning malamig na, crispy pa rin. At nice season tong Shanghai na to ha. Ang ganda ng pagkakaalat. Bagay na bagay doon sa chili sauce.
May iba pa tayong pupuntahan dito sa GF Event Zone na nasa listahan din ng Taste Atlas. Kaya see you sa next one. Dine yun eh. Sana hindi pa nawawala din eh. Narinig tayo sa stall nare dahil lang maruya. Ngayon, buti meron pang maruya. Maya-maya daw magluluto. Titingnan natin kung aabutan natin yung pagluluto. Pero isa pang sikat din eh, na pinupuntahan ng mga tao yung kanilang turon sa Banana Q. Pero narinig tayo para sa maruya. Ayan, 20 ang maruya. Malaki, kita nyo. Chunky. Sulit yan. Yan. Ang bango naman ng maruya. Amoy na amoy mo yung saging. At yung amoy ng saging, yung alam mo na matamis yung saging. Tapos rin na yung maruya, tinatakal. Kita nyo, daming chunky yung mga saging. Talagang saging talaga, hindi yan puro harina. Talagang saging na saging. Yan, pinabaliktad na. Kita nyo, caramelized sugar na yun. Aray na ang maruya natin. Yan. Kung saging din lang ang usapan, ine-expect ko banana Q eh. Or turon. Pero to, marami ring fans ang maruya kasi kita nyo napaka-hefty. Kaya nakakabusog niyan. So you're looking for a street food snack, hard to go wrong with maruya. Kita nyo, may mga talaga. May mga saging talaga. Kasi ang maruya, banana fritter. So may butter yan. Pinapalibutan yung saging and then deep fried in hot oil. Tapos kita nyo, may mga caramelized sugar. Sarap na rin. First bite. Thank you, Lord. Kita nyo, may mga saging talaga. And then itong labas, napaka-crispy niya. And then mushy yung loob. Parang kang kumakain ng crispy na banana cake. Parang ganun. And then tingnan nyo yung labi ko. Napaka-oily. It's not the healthiest street food for you. Pero very satisfying. Very filling. Eto, tapos sa malamig, ay, solve ang street food trip. Tayo ay mag-espasal muna. Gaano kaya ka-powdery? Wala tayo isa? Yeah, sa wakas, sa buksan din. Uy, in fairness, malaki yung size ha. Espasol. So ito, yan, may powder. Tapos parang yan, parang kakanin. And then, may powder. First bite. Thank you, Lord. Sarap talaga ng espasol. Siya, matamis pero hindi sobrang tamis. Parang suman, na mas malambot siya sa suman. Ari yung ari yung pag nung nagbabas ako dati, provincial bus, pag uuwi o luluwas, mga nagtitinda, espasol muna. Kapartner na rin yung singaling. Merong isang Pinoy street food na pag narinig ng mga Pinoy ay talagang natataranta. Ang taho. Magkano din sa basong are? 40 lang. 40? Ah, sige. Yan. Bagong labas ha. Yung ang sarap ng tulog. Biniling ko kasi talaga kay Jen. Nagisingin ako pag dumaan ng to. Yan, balikos na. Atare, isa sa mga pambansang almusal ng Pinoy, warm taho. So ang taho, yung kulay puti, yan ay soy-based na product. Tapos meron siyang arnibal, asukal. Tapos yung mga maliliit na sago. Yan. Tapos pag pinahalo, pag hinalo, ganyan ang itsura niyan. Yung kulay puti, smooth, silky. Tapos maliliit yung yung sago. And then yung arnibal medyo pale na brown. Yan, tarantanan, tagalipa sa taho. First bite. Thank you, Lord. Yung pinakataho itself, walang lasa yan. Pero may protina yan, kaya magandang breakfast. Yung pinakatamis niya, doon kukunin sa arnibal yan, saka doon sa sago. Pati yung aso ko, tahulan. Hindi sanay na nakikita ko sa labas ng garni kaaga. Tapos to, iinumin na. Kasi magtotaho naman, may mga baso yan. Parang 20 yata, 10, 20, ganyan. Pero
Karamihan ng mga Pinoy naglalabas ng kanya-kanyang baso. Tapos yung magtataho talaga, isa sa pinaka-iconic na street food vendors, yung ano niya, yung may kahoy across his shoulders, tapos dalawang malaking timba. Talagang nire-represent niya ang street food din sa Pilipinas. Kaya in my opinion, may rightful place to sa best street food in the Philippines. Narinig tayo sa Lipa City Pansiteria, ang OG ng Lomi ni Timing since 1968. And as much as it pains me na magpansiteria na hindi maglulumi, iba ang pakay natin din eh. Tayo ay magbibihon. Ari ang menu nila. Ang the best din eh, syempre yung kanilang lumi. Pero dahil ang nasa listahan ng best street food in the Philippines ay pansit bihon, magpapansit bihon tayo. For 85 pesos yung regular nila. Actually, for me, isa yung pansit bihon sa pinaka-surprising na nasa listahan. Kasi syempre, pag naisip natin, street food, yan talaga yung mga tusok-tusok, yung talaga makikita mo sa kalye. Pero I guess, marami ring fans ang pansit bihon. Kasi nga naman, syempre, masarap yung pansit bihon at napaka-fulfilling na merienda. And even lunch or dinner, panalo-panalo yan. Yun nga lang, I don't remember trying pansit bihon din sa pansiteria kasi lagi ako din si Lume. Kung hindi Lume ay chami o kaya gisado, kaya excited tayo masubukan yung pansit bihon nila. Ari na ang pansit bihon ng Lipa City Pansiteria. Kita nyo, a little oily. You can see a lot of the shine. Tapos peppery, hindi masyado. Tingnan natin baka naman yung peppery flavor nandyan. As I'm seeing, may mga pork slices, may mga onions, and then nandito yung kikiam na sikat din sa Lipa City Pansiteria. Merong atay at saka bola-bola. Siyempre, para naglulumi din laang, gagawa tayo ng malupitang sausawan. Pero kapag pag nagpapansit ako, pansit bihon, hindi ko na masyadong nilalagyan ng toyo. Kalamansi lang saka sibuyas, pwede na yan. Konti sili. Pero ilagyan na rin natin ng konti. Tignan muna natin yung pansit, kung anong lasa. Yan, look at that, oh. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng kaldo pinaglutuan itong pansit to. Nice. Tapos yan, may hiwalay sila na kaldo dito. Kung gusto nyo na medyo mas masabaw yung nila, yung pansit bihon, pwede nyo lagyan. Pero sa akin, okay na to. Kasi may natira pa na konting kaldo sa kanya. Lagyan natin ng konting toyo mansi para lang malagyan natin ng konting sibuyas. Yan. Tapos lagyan natin ng sili. Pampasarap lang ba? Tapos yung kikiam nila, sila yung gumagawa. Wow! Nung nalagyan ng toyo mansi, konting sibuyas sa sili, mas panalo na. Etong kikiam nila, kaya sikat na sikat din ng Lomi ng pansiteria. Dahil yung kikiam nila, panalo to. Tikman natin pagkasama ng bihon. Sarap din. Lagyan natin ng konting kaldo. Tapos kahit regular lang siya, ang dami Buti pala hindi ako nag-special. Kasi marami tayong street food na kakainan ngayon. Kaya ito, hati na lang kami. Pero on a normal day, bitin na rin sa akin. Special agad next time. Again, kung tatry kayo dito sa pansiteria, make sure na susubukan nyo yung Lomi nila. Pero find a way para maka-order din kayo nitong bihon. Ang sarap din. Baka naman ari ang natimusang pansit bihon ng mga judges ng Taste Atlas. Kaya isinama nila. Ay panalo nga. See you sa next one. Dini tayo ngayon sa palengke ng Lipa. Dahil mga 4:30, 5 p.m. onwards ay nagiging street food haven. At duda ko maraming nasa listahan ay di natin makakain. So, yung kwek-kwek, sa hindi nakakalam, yan ay quail eggs na binalot sa flour-based na butter na merong atswete, kaya makulay. And then, ang proben, nakastick na.
Ayan, so yung proben, lalagyan lang natin ng maanghang na suka. Yan talaga ang sausawan yan. Ayan, sorry yung proben. Proben triculus, kung tama yung pagkakaano, ipa-flash ko na lang dito. Kung hindi nyo pa natitimusan, para siyang parang gizzard, parang ganun yung consistency niya. Saka yung texture niya na medyo makunat. Tapos ito, syempre, covered in butter and breading. Kaya, crispy to. First bite, thank you Lord. Isa talaga to sa mga paborito. Kahit wala sa list ng Taste Atlas to, basta nakakita ko ng proben, titigilan ko sadya. Yung proben na to, hindi masyado makunat. Dahil sa season, 10 pesos per stick, solid na. Ayan, so tusok na tayo ng kwek-kwek, bagong luto. 5 piso isa, kuha tayo ng 4. Tigdalawa kami ni Aisha. Para sa akin, manong sauce ang mas gusto kong sauce ng kwek-kwek. Yung iba kasi gusto nila suka. Na masarap din naman, lalo na kung maraming pipino. Ari lang, ingat kayo sa kwek-kwek kasi ari, trap ari, lalo na kung bagong luto. Nakakala mo, kaya mong subo ng isang buo. Pero ang init niyan, yan. Subo na nating buo. First bite, thank you Lord. Part na talaga na experience ako kumakain ng kwek-kwek na mapasok. Ang kwek-kwek, marami kasing nalilito dyan eh. Ako correct me if I'm wrong, ang kwek-kwek ay itlog ng pugo. Ang tokneneng, yun yung nilagang itlog or penoy or balot. Pero parang may tanda ako na ang kwek-kwek dati yung mga malalaki. Tapos itong tokneneng yung malilit. Siguro, through time na ito na yung mas naging famous na orange colored balls. Ari na yung naging kwek-kwek. Pero rightfully ranked sa top street food sa Pilipinas, kwek-kwek. See you sa next one. At kasama sa listahan ng best street food in Southeast Asia ang bibingka. At di ni Salipa, may pangbato kami yan. Ang D-Lovers Line Bibingka. Grabe, forever na magiging memorable sa akin ng branch na to ng D-Lovers Line. Hindi ko nakuha ang aking 100,000 subscribers sa YouTube. So bukod sa pupuntahan natin na rin dahil sa bibingka nila, pupuntahan natin na rin dahil sa memories. Ito yung mga bibingka nila. Kung makikita mo, parang nothing special. Yung mga usual na bibingka. Pero pag nakita nyo kung paano niluluto yan, mapapaibig kayo. Kita nyo, dami nag-buy the box dito. Talaga sikat na rin D-Lovers Line bibingka. At tari ang kakaiba dyan, tingni ang kanilang oven. Grabe, they still do it the old-fashioned way. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan niluluto gamit yan. Ang mga witnesses ng aking 100,000 subscriber celebration. Yay! About na yung vlog. Yay! Kasama nga natin for this vlog si Bella Racelis. Hello everyone! Gustong-gusto mo rin dito, di ba? Sa D-Lovers Line. Favorite ko. Pero first time ko makita kung paano siya gawin. Nice. So masasarap yan pag nakita mo na kung paano Mas gawin. fresh pa. Mas fresh Can't pa. wait. Can't wait. Yan, hinahanda nila yung oven nila. So, ang location nga pala nito, Dinilaang, sa may cultural, katabi ng Lions Club. Yan. Kanilang bibingka mixture. Yan daw more than 100 years old na ang recipe yan. Ayan, so naglagay na sila ng mixture sa kanilang clay pot. Nilalagay niya ng dahon ng saging. Tapos kung ano yung gusto mong topping. So sa amin, super special, meaning meron niyang salted egg saka cheese. Tapos yan, tatakpan na ng uling sa ibabaw. Para syempre, even cooking. May init sa ilalim, may init sa ibabaw. Tapos dino, libre ang salabat. Yan sadya masarap na kapares ang kanilang bibingka. Yan na! Yay! Finally! Parehong mahilig sa bibingka. Na-try natin. Ang gusto ko kasi dito sa D-Lovers Line bibingka, talagang may mga parts na toasted, may mga parts na yung loob, ano pa rin talaga. Moist pa rin, very creamy. Yung sa'yo, cheese lang Ito yung sa akin yung may salted egg. First bite, thank you Lord. Moist yung loob. Init Hindi ka sanay ng bagong luto Kami kasi talaga, dito kami pupunta para bagong luto. Tapos with the caramelized sugar on top, yun yung the best. nagpapapanalo I can say then,
best bibingka na natimusan ko. Sarap talaga nito. Siguro yung sa Taste Atlas na nag-rank ng mga best street food. Ito siguro yung natikman nila na bibingka. Pero kasi iba talaga yung bibingka sa Lipa. Totoo. I swear. Oo. Nung nasa Manila pa ako, tapos umuwi ako sa Lipa. As in, ito talaga hinahanap-hanap ko. Maski yung mga taga Manila na dinadala ko dito, talaga yung din na sinasabi nila, sarap na sarap sila dito. So good. Sarap nito with kape. Or yung libre nilang salabat. Very addicting. Yan. And hindi mo na mamalayan. Paubos Ubus na. na. Kahit napapaso-paso no? Considering napapaso-paso tayo kanina, panalo pa rin talaga. Tapos siya, hindi siya ganun kasing laki ng ibang bibingka. Kasi yung mga bibingka sa Manila talagang Tapos ang taba. taba, tapos ang kaplato no? Ito kasi medyo flat. Flat, maliit lang, pero sobrang satisfying naman. Lugi ka sa size, Yes. pero paldong-paldo ka naman sa ano. Actually, nakakadalawa akong ganito. Wow! Hindi ko na sasabihin kung nakakailan akong ganito. Basta more than 2. Ayan, bahay na ako. And that was a solid Filipino street food crawl. Solid list by Taste Atlas. Lahat yon gusto ko, lahat yon nasasarapan ako. It's missing some of my favorites katulad ng pares. Pero again, solid list, can't complain. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.